nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Matagal na walang nagsalita. Tahimik lamang na nagtitigan sina Lance at Dylan kay Bambi. Samantala, si Bambi ay nanatiling nakaupo sa kanyang upuan, salit-salitan niyang tinitingnan ang dalawa, nakataas ang isang kilay at halatang nauubusan na ng pasensya. Ano? Mataray niyang tanong. May staring contest ba tayo? Bahagyang napangiti si Dylan. Ang kanyang mga mata ay may halong pagsisisi sa pagiging pasaway. Okay, Chut, malumanay nitong sabi. I won't disturb you, but please eat your dinner. Hindi sumagot si Bambi. Tinitigan lamang niya si Dylan na para bang tahimik na pinapaalis na ito gamit ang talim ng kanyang mga mata. Napabuntong hininga naman si Lance. Boss, iyon lang ang nasabi niya. Ayaw talaga niyang umalis. Gusto pa sana niyang manatili. Ngunit nang makita niya ang malamig at seryosong pader na tinatayo ni Bambi, naunawaan niyang wala nang saysay ang pagpupumilit sa sandaling iyon. Goodbye Bambi, see you when I see you. Formal ngunit may bahid na lamig na sabi ni Dylan bago tuluyang tumalikod at lumabas. Tahimik na sumunod sa kanya si Lance. Ngunit bago tuluyang makalabas ng pinto ng opisina, huminto ito sandali. Hindi siya lumingon, subalit rinig na rinig ang sinseridad sa kanyang tinig. Basta boss, mahina niyang bulong. Huwag mong kalimutang kumain. Saglit siyang natigilan, tila nag-aalangan bago muling nagsalita. Kahit alin dyan ang piliin mong kainin. Pagkatapos sabihin niyon, tuluyan na rin siyang lumabas at isinara ang pinto. Nang tuluyang tumahimik ang silid, saka lang napabuntong hininga si Bambi. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at tumingin sa kisame. Bambi, mahinang bulong niya sa sarili, bakasang pagod. Ano ba? Napailing siya ng marahas. Paano mo ba iiwasan si Lance? Huminga siya ng malalim. Ang dibdib ay mabigat bago muling napabulong. At paano mo itataboy si Dylan? Dandahan niyang ibinaba ang tingin sa kanyang mesa. Doon magkatabi na nakalapag ang dalawang paper bags. Isa ay galing kay Lance, isa ay galing kay Dylan. Tahimik lang niya itong pinagmasdan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Hindi lamang simpleng hapunan ang iniwan ng magkapatid. Parehong nagdagdag ng bigat sa kanyang puso ang mga ito. Nagpatuloy na si Bambi sa kanyang ginagawa. Sa wakas, nawala na rin ang dalawang istorbo. Isa-isang tinapos ni Bambi ang mga dokumentong nasa kanyang mesa at inayos ang schedule ng mga darating na events. Paminsan-minsan ay napapasilip siya sa dalawang paper bags na nakalapag sa gilid ng mesa bago muling ibinabalik ang buong atensyon sa trabaho. Lumipas ang halos isang oras, napabuntong hininga siya. Hay! Tahimik niyang hinila ang dalawang paper bag. Binuksan niya ang pagkain ni Lance, pagkatapos ay ang kay Dylan. Ilang segundo siyang nag-isip hanggang sa dahan-dahan siyang kumuha ng kalahati mula sa bawat isa at inilagay sa iisang plato. Ayan, bulong niya sa sarili. Mapait ang ngiti. Happy? Hindi niya alam kung kanino niya iyon sinabi. Tahimik siyang kumain. Dinarasal na sana ay mabilis na lumipas ang gabing ito. Pagkatapos ay agad ding bumalik sa trabaho. Nang matapos na ang lahat ay napagpasyahan na niyang umuwi. Malalim na din ang gabi. Matapos mapatay ang mga ilaw at mailak ang pinto, nagsimula na siyang maglakad patungo sa parking area. Ngunit paglabas pa lamang niya ng gusali, natigilan siya. Nakatayo roon si Lance, tahimik, nakangiti, parang kanina pa naghihintay sa dilim.
Bahagyang kumunot ang noo ni Bambi. Bakit nandito ka pa, Lance? Malamig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lance. Ngumiti lamang ito ng bahagya, ngunit mabigat ang mga mata. Gusto sana kitang ihatid, boss. Napailing si Bambi, pilit na pinapatigas ang boses. Nilampasan niya si Lance. May sasakyan ako. Pwede ba? Tumigil ka na sa ginagawa mo kung ano man ito. Sinundan naman siya ni Lance. Tumigil si Bambi pero di lumingon. Tumigil din si Lance at tahimik lang. Marahang napabuntong hininga si Bambi, pilit na nilalabanan ang nararamdaman. Sinabi ko na sa'yo, mahinahon ngunit matigas niyang sambit. We are not friends. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang boses. And I don't think magiging maganda kung ipipilit pa nating maging magkaibigan. Pagkasabi na iyon ay muli siyang naglakad. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, marahang hinawakan ni Lance ang kanyang kamay. Napatigil si Bambi. Boss, halos pabulong na sabi ni Lance. Please, nanginginig ang boses nito. Nakikiusap ako sa'yo. Napalunok si Bambi. Hindi pa rin siya lumilingon. Takot na makita nito ang bumabagsak na ang kanyang mga pader. Nagsalita ulit si Lance. I am falling for you. Nanginginig ang kanyang boses. No. I know I have fallen for you since I have known you. Naging in denial lang ako. Pumikit si Bambi bago nagsalita ngunit hindi pa rin lumingon. Please naman, hayaan mo na lang akong kalimutan ang letseng nararamdamang ito. Isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Huwag mo na akong pahirapan pa. Tahimik si Lance. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya sa bawat matalas at basag na salitang naririnig mula kay Bambi. Makalipas ang ilang segundo, binitawan ni Lance ang pulusuhan ni Bambi. Ngunit sa halip na umatras, marahan niya itong niyakap mula sa likuran. Nanlaki ang mga mata ni Bambi. Lance, boss, basag ang tinig ni Lance. Please don't cry. Mas lalo niyang hinigpitan ng bahagya ang yakap. Ibinaba ang mukha malapit sa balikat nito. I don't want to see you or hear you crying because of me. Pumikit si Lance. Pilit na pinipigilan ang sariling pagikbi. I'm so sorry. Huminga siya ng malalim. Please don't cut me out of your life. I will resolve everything. I promise. Please hayaan mo lang akong manatili sa mundo mo. Sa isang iklap, sa gitna ng pag-aalinlangan at takot, buong lakas na kumala si Bambi. Napaatras si Lance. Mabilis na humarap si Bambi sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Please stop, Lance. Napailing siya. Basag ang boses. Tama na. Humakbang siya papalapit habang tinuturo ang katotohanang pilit nilang tinatakasan. Engage ka na. May fiancé ka. Napahikbi si Bambi. Mali na ngang umibig ako sa'yo. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para maging delusional na naman. Boss, listen to me. Mas malakas ang boses ni Lance, basag ngunit puno ng diin. Ngayon lamang nakita ni Bambi ang lalaking nasa harapan niya na halos mawala ng kontrol. Namumula ang mga mata nito. Nanginginig ang buong katawan. I am so in love with you. I love you. Napasigaw na si Lance. Natigilan si Bambi. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang naging mainit. Parang nanikip ang kanyang dibdib sa narinig mula kay Lance. Stop it, Lance. Umiyak na sabi niya, boses na sumusuko. Everything will only become more complicated. Napailing siya ng sunod-sunod. Huwag mo nang paglaruan ang nararamdaman ko. Kaya nakikiusap ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang iklap ay mabilis na lumapit si Lance. Hinuwakan magkabilang pisngi nito at tuluyang inangkin ang mga labi nito sa isang marubdob, desperado at matagal nang kinikimkim na halik. Buong lakas na itunulak ni Bambi si Lance, ngunit tila walang epekto. Mas malakas ang lalaki. Nanatili ang magkabilang palad nito sa kanyang muka habang pinagpapatuloy ang desperadong halik.
Mariing pumikit si Bambi. Pilit niyang itinutulak ang dibdib ni Lance, ngunit sa bawat segundong lumilipas ay lalo lamang siyang nangihina. Hindi dahil sa sumusuko siya sa kagustuhan nito, kundi dahil sa matinding gulong bumabagabag sa kanyang sariling puso. Hanggang sa kusang kumalas si Lance. Pareho silang hingal na hingal, naririnig ang mabilis na pagtibok ng kani-kanilang dibdib. Parehong namumula ang mga mata sa luhang matagal nang nakukulong sa mga puso nila. Sa isang iklap ay umalingaw-ngaw sa malamig at tahimik na parking area ang matinding sampal. Napaling ang mukha nila sa lakas ng tama, ngunit hindi siya gumanti at hindi man lang humawak sa kanyang pisngi. Dahan-dahan lamang niyang ibinalik ang tingin kay Bambi. Mga matang puno ng sakit pero wala ng halong pag-aalinlangan. Punong-puno ng luha ang mata ni Bambi. "Mahal kita, boss." Basag ang boses ni Lance. Wala ng pagtatago, wala ng pagtutuda. Ibinuhos niya ang lahat na iyon sa mga salitang iyon. Tahimik na umiling si Bambi habang sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Itigil mo na tong kahibangan na to, please, Lance." Halos pabulong na lamang ang kanyang tinig, piyok sa matinding kirot. "Huwag mo nang guluhin ang magulo ko ng isip." Napahawak siya sa sarili niyang dibdib, tila pinipigilan ang sarili sa tuluyang mawasak. "At ang puso ko ay nakikiusap sa'yo." Malalim na napabuntong hininga si Lance. "Hahayaan kita ngayon, boss." Pinipilit na tumayo ng tuwid. "Pero hindi kita susukuan." Mariin niyang tinitigan si Bambi. "Pangako, aayusin ko ang lahat." Hindi na sumagot si Bambi. Unti-unti siyang tumalikod at bago pa man siya tuluyang manghina sa harap ng lalaki, bigla siyang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Mabilis niyang binuksan ang pinto, agad na pumasok at mariing ibinagsak ito. Pagkasara ng pinto, saka lamang siya tuluyang natigilan. Napatulala siya sa windshield. Naririnig ang sariling mabilis na paghinga sa loob ng saradong kotse. Dahan-dahang umangat ang kanyang kanang kamay hanggang sa marahang dumidikit ang kanyang nanginginig na mga daliri sa sarili niyang mga labi. Parang naroon pa rin ang init at bigat ng halik ni Lance. Napapikit si Bambi ng mahigpit habang pumapatak ang panibagong luha. Makalipas ang ilang segundo, muli siyang dumilat at dahan-dahang napalingon sa labas ng bintana. Nakatayo pa rin si Lance sa ilalim ng dim na ilaw ng parking lot. Tahimik. Hindi na ito lumapit, hindi na rin nagsalita. Nakatitig lamang sa sasakyan niya nang may hindi matitinag na paninindigan. Ilang sandali pang lumipas, dahan-dahang tumalikod si Lance at nagsimulang maglakad patungo sa sarili nitong sasakyan. Tahimik lamang siyang pinanood ni Bambi hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim. Napabuntong hininga si Bambi. Mariin niyang hinawakan ng manibela. Pagkatapos ay pinaandar ang makina. Unti-unti niyang inilabas ang sasakyan sa parking area habang ang hindi mawala-walang gulo sa kanyang isip at puso ay patuloy na sumasabay sa pagtakbo ng sasakyan. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating na si Lance sa kanyang opisina. Agad siyang sinalubong ng kanyang secretary. "Good morning, Sir Lance." "Good morning," nakangiting bati niya habang naglalakad papasok. "Sir," bahagyang nag-alangan ng secretary, may bahid ng pag-iingat sa boses. "Nasa loob po si Mr. Cedric King." Bahagyang natigilan si Lance. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. "Kuya Cedric?" Tumango ang secretary. Kanina pa po siya dumating. Napatingin si Lance sa nakasarang pinto ng kanyang sariling opisina. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Masyadong maaga para sa isang simpleng pagbisita. At higit sa lahat, bihirang-bihira dumalaw ang kanyang nakakatandang kapatid ng walang pasabi o walang mahalagang dalang agenda. May kung anong kakaibang bigat ang pumulupot sa hangin. "Okay, thank you," maikling sabi niya sa secretary. Tumango ang secretary at tahimik na bumalik sa sarili nitong mesa. Huminga ng malalim si Lance bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Naroon si Cedric. Nakasandal ito ng tuwid sa executive chair ni Lance. Nakaupo mismo sa silya ng pagmamay-ari niya.
May isang makapal na folder na nakapatong sa mesa at isang tasa ng kape na halos hindi pa nababawasan. Malamig na, tila pa kanina pa ito naghihintay. Tahimik lang itong nakatingin sa malawak na bintanang tanaw ang naggagandahang skyscrapers. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, saka lamang ito dahan-dahang lumingon. Ang mga matang iyon ay seryoso at matalas. Kuya Cedric, pilit ang ngiting bati ni Lance habang isinasara ang pinto. Sinisikap na ibalik ang dati niyang magaan na tono. Good morning. Lumapit siya sa mesa. Medyo nag-aalangan kung saan tatayo. And what can I do for you? Tanong ni Lance. Hindi ngumiti si Cedric. Nanatili itong tikom ang bibig at formal gaya ng nakasanayan ng pinakamatandang king. I'll be busy for the rest of the day. Malamig at may otoridad na sagot ni Cedric. And this can't wait. Bahagyang natahimik si Lance. Sa apat na magkakapatid na king, si Cedric ang pinakahawig ng kanilang ama. Hindi lamang sa matutulis na guhit ng muka, kundi pati sa paraan ng pagsasalita, sa malamig na pagdidesisyon at sa bigat ng pagdadala ng sarili. Bilang CEO ng King Holdings, bihirang-bihira itong magsayang ng oras sa mga simpleng formalidad o sa mga bagay na walang kinalaman sa malalaking desisyon sa negosyo. Kaya kung personal itong nag-abang sa kanyang opisina ng ganito kaaga, iisa lang ang ibig sabihin noon. May napaka-importante itong pakay. I will be direct to the point, Lance. Mabigat at may diing bawat salitang binitawan ni Cedric habang dahan-dahan itong tumayo mula sa executive chair. Ang bawat galaw nito ay may dalang otoridad na kayang magpatahimik kahit kanino sa kumpanya. Stop whatever game you're playing with the event coordinator. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Lance. Alam na niya agad kung sino ang tinutukoy ng kanyang kuya. Sa pamilya nila, lalong-lalo na kay Cedric na tila laging hawak ang buong sistema, walang sekretong nagtatagal. I am not playing games, kuya. Kalmado ngunit matikas na sagot ni Lance, pilit na pinapatatag ang boses. Nanatiling malamig at walang emosyon ang mukha ni Cedric. Huwag mo nang hintayin makarating pa ito kay chairman. You know our daddy, pagpapatuloy ni Cedric, mas lalong binikatan ng tono. You will not like his reaction if he finds out you're messing around. Tahimik lang si Lance, bagamat unti-unting sumisikip ang dibdib. You are engaged, mariing diin ni Cedric sa bawat pantig. And everyone knows about it. Kung makbang ito papalapit, ang mga matang nakatutok ng diretsyo sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya Chua? This is a scandal waiting to happen. Matalim ang titig ng nakakatandang kapatid. Our family doesn't need issues, Lance. Remember, we have long-term business partnership with the Chuwas at stake. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa opisina bago dahan-dahang nagtanong si Lance. Ang boses ay bahagyang pumipiyok sa gigil. So, yun ba talaga ang ipinunta mo rito? So you can lecture me about it? Tumango si Cedric nang walang pag-alinlangan. Oo, I can handle it, direktang sagot naman ni Lance. I don't trust you, mabilis na sagot ni Cedric. Wala itong kinalaman sa pagiging bunso mo, Lance. Bahagya nitong itinuwid ang kwelyo ng kanyang Amerikana. But being the youngest doesn't give you the right to do whatever you want at the expense of our reputation. Mariing nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang giyera ng mga titig kung saan alam ni Lance na dihado siya. Again, pagtatapos ni Cedric, stop playing games. Focus on your engagement. Huwag mong pahiyain ang ating pamilya. Unti-unting napakuyom ang kamao ni Lance sa gilid. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi siya sumagot. Hindi rin nagpaliwanag. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang anumang depensa ay nagmumukha lamang katwiran sa paningin ng kapatid. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cedric. Tahimik itong nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Nilagpasan lamang si Lance na tila ba isang hamak na empleyado lamang. Ngunit bago pa man mahawakan ni Cedric ang doorknob, Kuya, napahinto si Cedric. Are you also planning to talk to Kuya Dylan? Tanong ni Lance, hindi man lang lumingon. Ang paningin ay nanatili sa malawak na mesa. Tahimik na napabuntong hininga si Cedric. Bahagya siyang lumingon sa balikat. Ang mukha ay bakas ang inis sa katigasan ng mga kapatid niya.
Of course, pareho kayong matitigas ang ulo. Nanatiling seryoso ang kanyang mukha bago nagbaba ng huling babala. Uulitin ko, Lance, huwag na huwag kang gagawa ng anumang ikapapahamak ng pamilya natin. Pagkatapos sabihin niyon, tuluyang binuksan ni Cedric ang pinto at lumabas. Naiwang mag-isa sila sa loob ng malawak na silid. Sa kabilang dako, kararating pa lamang ni Bambi sa kanilang opisina. Tahimik siyang naglalakad papasok, ngunit malayo ang kanyang isip. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa kanya ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ang mapilit na presensya ni Lance, ang mainit na pag-amin, ang halik na nagpatigil sa kanyang mundo, at ang mga salitang hanggang ngayon ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa bawat sulok ng kanyang isipan. I am so in love with you. Napapikit siya ng sandali. Mabilis niyang iniling-iling ang ulo na para bang sa simpleng galaw na iyon ay maitataboy niya ang mga alaalang iyon. Huwag, Bambi, mahina niyang bulong sa sarili. Pinapaalala sa sarili ang matigas na realidad. Huwag ka nang umasa. Naputol lamang ang kanyang malalim na pag-iisip nang bigla siyang salubungin ni Lovely pagpasok pa lamang niya sa reception area. Bambi, tawag nito. Napakurap si Bambi at napatingin sa kaibigan. Ang lalim ng iniisip mo Natatawang bati ni Lovely, mapanuri ang mga mata. Ang aga-aga pa lang mukhang lumilipad na naman ang kaluluwa mo. Bahagya siyang ngumiti at pilit na nagpapakita ng normal na rehistro. Wala naman Ay nako, kilala kita, nasabi ni Lovely habang pinagmamasdan ang mukha ni Bambi. Iniisip mo ba kung may mga bagong bulaklak ngayong araw? Ani nito na may halong tukso. Napakunot noo si Bambi. Ha? Hay nako, pinalinis ko na kasi ito kanina. Natatawang itinuro ni Lovely ang bakanting espasyo sa reception. Akala ko kasi may bagong darating na delivery mula sa mga admirers mo. Napailing na lamang si Bambi, nakaramdam ng bahagyang pagbigat ng dibdib. Hay nako, ikaw talaga, Lovely, ang aga-aga nang aasar ka na agad. Kasi naman, nakangising depensa nito. Malay mo may mga magpapadala na naman ng mga grand gestures ngayon. Ay nako, ang haba na talaga ng buhok mo. Hindi na lamang sumagot si Bambi. Sa totoo lang, ayaw na niyang makatanggap pa ng kahit anong bulaklak o regalo galing sa dalawa. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahakbang papasok sa kanilang silid, biglang bumukas ang glass door ng opisina. Pareho silang natigilan ni Lovely at napalingon. Napatingin din ang receptionist. May isang lalaking bagong dating ang dahan-dahang pumasok sa loob. Hindi si Lance, hindi si Dylan. Kilala ni Bambi ang bagong dating. Hindi man sila personal na magkalapit o magkakilala ng lubusan, ilang beses na rin niya itong nakita sa mga exclusive corporate events at galas na madalas na dinadaluhan ng makapangyarihang pamilyang King. Ang lalaking nasa harapan nila ay si Caleb King, ang pangalawang anak ng pamilyang King. Nakasuot itong preskong sky blue na long-sleeved polo at may dark navy na necktie na lalong nagbigay diin sa kanyang professional at eleganting tindig. Hindi man ito kasing seryoso o kasing formal ng aura ni Cedric at lalong hindi ito kasing palangiti o kasing pilyo ni Lance. Hindi maikakaila ang malinaw na tatak na dugong King na dumadaloy sa kanya. May matinding pagkakahawig ito sa mga kapatid. Matangos ang ilong, matalas at mapanuri ang mga mata, at may matipunong pangangatawan na tila natural na sa magkakapatid. Tahimik itong tumayo sa gitna ng reception habang pinagmamasdan ang buong paligid na may kalmado ngunit may otoridad. Napawang ang bibig ng receptionist, maging si Lovely ay napakurap ng ilang beses bago marahang siniko si Bambi. Grabe, mahinang bulong ni Lovely, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Isa na namang King, may pa-loyalty check ba ang kanato sa opisina natin? Samantala si Bambi, bahagya lamang tumaas ang isang kilay. Hindi siya lumapit, hindi rin siya agad nagsalita. Sa halip, tahimik lang niyang pinagmasdan si Caleb, naghihintay kung ano ang tunay nitong pakay. Napatingin si Caleb kay Bambi na bahagyang nakataas ang kilay. Unti-unting gumuhit ang isang magaan, magalang, ngunit mapanuring ngiti sa mga labi ng ikalawang kapatid na King. Good morning, panimula nito. Humakbang ito palapit habang ang mga mata ay diretso sa kanya. You must be Benedict Mercado.
Magalang nitong inilahad ang kanang kamay. Sandaling nagkatubili si Bambi, ngunit sa kabila nito ayaw niyang magmukhang bastos sa harap ng bisita, kaya marahan niyang tinanggap ang pakikipagkamay. Good morning sir, and welcome. How may we help you? Do you have an event that you want to book with us? Bagamat maayos ang kanyang panlabas na anyo, sa loob-loob niya ay napakarami niyang katanungan. Si Caleb King mismo ang magpapabook ng event? Wala ba itong tauhan o secretary para mag-ayos ng ganoong bagay? Hindi agad sumagot si Caleb. Ngumiti lamang ito ng bahagya habang nananatiling nakahawak sa kamay ni Bambi, mas matagal kaysa nararapat. Lumipas ang ilang segundo, tila bumagal ang tapo ng paligid. Napansin niyo ni Bambi ang bigat at ang kakaibang pakahulugan ng titig ng lalaki. Sir, mahina niyang paalala, sabay sulyap at ibinaba ang tingin sa magkahawak pa rin nilang kamay. Saka lamang tila natauhan si Caleb. Bahagya itong natawa, walang bakas ng pagpapasensya ang boses kundi isang uri ng pagkamangha. Sorry Mr. Mercado, dandahan nitong binitawan ang kamay ni Bambi. I was just... Bahagya nitong pinagmasdan si Bambi mula ulo hanggang paa, sinisipat ang bawat detalye. Amazed? Napakunot ang noo ni Bambi. Ano daw? I was just amazed to finally meet the person. Sandaling tumigil si Caleb bago binitawan ang salitang tuluyang nagpatahimik sa buong paligid. Na kinababaliwan ng dalawa kong kapatid. Napahuwang ang bibig ng receptionist sa gulat. Si Lovely na nakatayo lamang sa gilid ay napakurap ng ilang beses, lutang isip sa narinig. Samantala si Bambi nanlaki ang mga mata. Napaka-straightforward din nitong si Caleb. Again sir, mahinahon niyang sambit, pilit na kinakalma ang boses. What can I do for you? To what do we owe the pleasure of your visit? Lalong lumalim ang ngiti sa mga labi ni Caleb. Tila natutuwa pa ito sa reaksyon ng kaharap. Okay, I want to talk to you Mr. Mercado. Kalmado nitong sagot. Let's just say, it's a very important matter. Bahagya itong lumingon kay Lovely na nakatayo pa rin sa tabi bago muling ibinalik ang mga mata kay Bambi. But I'd prefer if it's just between the two of us. Magalang pa rin ang tono nito, walang bahit ng pagbabanta ngunit may diin. If you don't mind, could we have a little privacy? Sandaling natahimik ang buong reception. Ang mga empleyado kanina pa na sumusulyap sa loob ng opisina ay mas lalo pang nag-abang sa susunod na mangyari. Napatingin si Bambi kay Caleb, tila sinusukat kung ano ba talaga ang tunay nitong pakay. Hindi pa rin niya mabasa ang ekspresyon ng lalaki. Si Caleb ay kalmado, kalkulado at parang laging may dalang sekreto. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito naparito para mag-inquire o mag-book ng event. Okay sir, tugon ni Bambi matapos ang ilang segundong pag-iisip. But let's make it quick, we still have a lot of work to do. Bahagya siyang tumalikod at itinuro ang pasilong patungo sa loob ng opisina. Please follow me, we'll use our conference room. Bago tuluyang maglakad, napalingon muna siya kay Lovely. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng tensyon. Walang salitang namagitan ngunit sapat na ang bahagyang tango ni Bambi upang ipahiwatig sa kaibigan na ayos lang ang lahat at huwag mag-alala. Tumango na rin si Lovely bilang tugon. Tahimik na isinara ni Bambi ang pinto ng conference room matapos nilang makapasok. Please have a seat sir, formal na alok ni Bambi. Magalang namang tumango si Caleb bago umupo sa kabilang panig ng mahabang conference table. Umupo rin si Bambi sa tapat nito. Maayos ang postura ngunit halatang naghihintay na matapos agad ang hindi inaasahang usapang ito. So sir, direktang tanong ni Bambi, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. What is that important matter you want to talk about? Lalong lumawak ang ngiti sa mga labi ni Caleb. Ang mga matang mapanuri ay tila binabasa ang bawat galaw ng kanyang kausap. Now I know why my brothers are into you Mr. Mercado. Sandali itong tumigil habang nakatitig ng diretso kay Bambi. You're, something. Tuluyan lang tumaas ang kilay ni Bambi sa narinig. Ang formalidad ay hinaluan na ng inis. Is that all you wanted to tell me sir? Malamig niyang tanong. Mahinang natawa si Caleb, walang bakas ng pagkainis sa reaksyon ni Bambi. Don't worry Mercado, hindi na ako dadagdag pa sa pagpipilian mo. Bahagya itong sumanda sa upuan at ipinatong ang mga braso. But of course,
You are really something. Nanatiling tahimik si Bambi, hinahayaan itong magsalita. Well, nandito ako ngayon sa dalawang dahilan. Kalmado pa rin ang tono ni Caleb. Una, gusto kong makilala ang lalaking kinababaliwan ng dalawa kong kapatid. Bahagya itong tumigil sa kaseryosong idinagdag. Pangalawa, I want to give you a notice. Bahagyang kumurot ang noo ni Bambi. What are you talking about? And what notice? Hindi nawala ang magaan ng ngiti sa labi ni Caleb, ngunit ang mga mata nito ay bahagyang dumilim. Try staying away from my brothers. Tahimik at mariing nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng silid. Well, don't get me wrong, pagpapatuloy ni Caleb. I honestly don't care kung ano man ang ginagawa nila sa buhay nila. Bahagya itong yumuko palapit sa mesa sa kamuling tumingin ng diretso kay Bambi. But I have one brother who does, and trust me, mahinahon itong sabi. You won't like it when he starts messing around. Huminga ito ng malalim bago idinagdag ang babalang may bigat. And I certainly don't want my dad to get involved because once he does, it will be hell. Hindi natinag si Bambi. Nagulat siya sa direktang banta ngunit hindi naman siya natakot. Is that all you wanted to say, sir? Tumango si Caleb. Huminga ng malalim si Bambi, pinapakalma ang sarili. I'm sorry to tell you this, sir, but I'm not the one chasing your brothers. They're the ones who keep showing up here without notice. Saglit siyang tumingin sa paligid ng conference room bago muling ibinalik ang matalim na tingin kay Caleb. Just like what you're doing right now. I guess it runs in your family. Hindi man lang nabawasan ang ngiti sa labi ni Caleb, tila natutuwa pa ito sa tapang ng kausap. Well, pagpapatuloy ni Bambi, you're older than both of them. So, why don't you tell your brothers to stop bothering me instead of coming here para pagbantaan ako? Mahinang natawa si Caleb at umiling. Hindi kita pinagbabantaan, Mr. Mercado. I'm just giving you a notice. Humintay ito ng sandali bago ngumiti ng pilyo. Heads up. Lalong nainis si Bambi sa pagiging kalmado nito. Yan lang ba? Yes, yun lang. Dandahang tumayo si Caleb mula sa kanyang upuan. Anyway, Mr. Mercado, magalang itong sabi. It was nice meeting you. Bahagya itong naglahad ng kanang kamay. And thank you for giving me a pinch of your time. I really appreciate it. Tahimik lamang na tiningnan ni Bambi ang nakalahad nitong kamay. Hindi niya iyon inabot. Ilang segundo ring nanatiling nakabitin ang kamay ni Caleb sa ere bago ito marahang ibinaba, bagamat ang ngiti sa mukha nito ay hindi nawala. Makakaalis ka na, sir, malamig at walang ganang sabi ni Bambi. Alam mo naman siguro ang palabas. Of course, bahagyang yumuko si Caleb bilang paggalang. Thank you again. Pagkatapos sabihin niyon, tahimik na siyang tumalikod, binuksan ang pinto ng conference room at tuluyang lumabas. Naiwang mag-isa si Bambi na tahimik sa salid. Mariin siyang napabuntong hininga bago isinandal ang likod sa silya at inilig ang ulo. Ay, mga king talaga. Mahina niyang bulong sa sariling puno ng frustration. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Inis na inis siya hindi lamang kay Caleb kundi sa buong mag-anak na tila walang ginawa kundi guluhin ang tahimik na takbo ng buhay niya. Matagal na natili si Bambi sa conference room at maya-maya ay bumalik na siya sa desk niya. Nagsimula na magtrabaho ang lahat. Muling naging abala ang opisina ni na Bambi at Lovely sa sunod-sunod na tawag, emails at mga tambak na dokumentong kailangang asikasuhin. Habang ang bawat empleyado ay nakatutok sa kani-kanilang mga gawain, nanatiling tahimik at normal ang natitirang bahagi ng umagang iyon. Wala nang sumipot na kahit sinong miyembro ng pamilyang King upang guluhin ang kanyang sistema. Samantala, sa kabilang dako, naging abala rin sina Lance at Dylan sa kani-kanilang mga negosyo at obligasyon, parehong natabunan ng bigat ng mga responsibilidad na naghihintay. Ngunit kahit gaano pa kaabala si Bambi, kahit pilit niyang ibinaon ang sarili sa trabaho, hindi pa rin niya maaalis sa kanyang isip ang naging pag-uusap nila ni Caleb. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang bawat salitang binitawan nito. Hindi niya iyon maituturing na simpleng paalala o magandang heads up lang.
Para sa kanya, isa pa rin itong tahasang babala, isang pader na ipinapatayo sa pagitan nila, isang banta na hindi niya lubusang maintindihan ngunit patuloy na gumugulo at sumisiksik sa kanyang utak. Ilang beses niyang pilit ibinalik ang atensyon sa monitor, ngunit maya't maya ay natitigilan na lamang siya. Blanko ang mga mata, saka na mapapabuntong hininga na lang ng malalim bago muling piliting ipagpatuloy ang ginagawa. Lumipas ang mga oras ng mabilis. Unti-unti ring dumidilim ang kalangitan sa labas. Ang dating maliwalas na tanghali ay mabilis na nilamon ng makakapal at maitim na ulap hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Pagsapit ng hapon, hindi pa rin ito tumitila. Patuloy ang paghugupit nito sa mga lansangan ng lungsod. Tahimik na pinagmasdan ni Bambi ang malalakas at mabilis na patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanilang bintana bago siya mabigat na tumayo mula sa kanyang silya. "Lovely, lalabas muna ako," paalam niya. Nag-angat ng tingin si Lovely mula sa ginagawa, bakas ang pag-aalala sa muka. "At saan ka naman pupunta? Umuulan ng malakas oh." "Maglalakad lang ako sandali sa labas." "Ha? Ngayon talaga? Baka magkasakit ka niyan." "Basta, kailangan ko lang mapag-isa." Mahinang sambit ni Bambi. Ang boses ay may pagod na hindi kayang itago ng simpleng ngiti. Napabuntong hininga si Lovely. Alam na walang magagawa ang pagpigil kapag ganito ang itsura ng kaibigan. "Hintayin mo na lang kaya munang tumila ang ulan." Ngunit umiling lamang si Bambi. Kinuha niya ang payong na nakapatong sa gilid, bagamat sa huli ay alam niyang hindi rin ito uubra sa lakas ng hangin, at kinuha ang kanyang cellphone at wallet bago tuluyang lumabas ng opisina. Hindi na siya napigilan ni Lovely. Paglabas niya ng paglabas sa gusali, sinalubong agad siya ng malakas at malamig na hangin, kasabay ng hagupit ng malakas na patak ng ulan. Sandali siyang huminto sa ibaba ng bubungan, huminga ng malalim, sa katahimik na humakbang para lumusong sa gitna ng ulan. Hinahayaan ng malamig na tubig na bumabasa sa kanyang damit, umaasang sa bawat patak na dumadampi sa kanyang balat ay sabay nitong maanod ang magulo at mabigat niyang isipan. Malakas ang buhos ng ulan. Ang malalamig na patak nito ay walang patawad na humahampas sa mga lansangan. Halos wala ng mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada dahil sa bagsik ng panahon. Ang ilang sasakyang dumaraan ay mabilis na lamang na humahagibis, tila nagmamadaling makauwi bago pa man lubusang lumala ang hagupit ng bagyo. Ngunit hindi iyon alintana ni Bambi. Tahimik lamang siyang naglalakad sa gilid ng kalsada, nakayuko, habang ang malamig na tubig ay patuloy na bumabasa sa kanya, lumulusot sa kanyang payong at sa mga bahagi ng kanyang katawan na hindi na ito kayang masilungan. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay kaalyado niya ang ulan. Sa bawat malakas na patak na dumadampi sa kanya, tila unti-unting nailalabas ang bigat ng inis at pagod na kanina pa niya kinikimkim mula nang umalis si Caleb at sa nangyari noong nakaraang gabi. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang mahalaga lamang sa kanya ay makalakad, makalayo ng konti at kahit papaano ay makahinga. Dahil sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, hindi na niya namalayan na may paparating na sasakyan sa kanyang harapan, at kasabay niyon, natapakan ng kanyang sapatos ang isang matulas at nakausling bato sa gilid ng kalsada. Nawalan siya ng balanse. Napasubsob ang kanyang katawan papunta mismo sa sementadong kalsada, habang sa gilid ng kanyang mga mata ay ang mabilis at walang prenong paglapit ng isang sasakyan. Napapikit na lamang si Bambi sa matinding takot. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa basang kalsada, may isang mabilis at matibay na kamay ang humawak sa kanyang braso. Isang malakas at biglaang hila ang nagdala sa kanya papunta sa dibdib ng isang lalaki. Sa gulat ay tuluyan ng nabitawan ni Bambi ang hawak niyang payong. Tinangay iyon ng malakas na hangin at mabilis na gumulong sa basang kalsada. Mahigpit siyang napakapit sa matipunong katawan ng lalaking yumakap at sumagip sa kanya. Habang sa tabi nila ay ang mabilis at malakas na pagdaan ng sasakyang muntik nang makasagasa sa kanya. Isang sasakyang hindi man lang huminto. Ilang segundo ring nanatili silang magkayakap sa gitna ng malakas na puhos ng ulan.
Parehong basang-basa at mabilis ang paghinga. Unti-unting nag-angat ng tingin si Bambi upang alamin kung sino ang nagligtas sa kanya. At bakit naman nagpapaulan ka ng mag-isa dito, Chut? May halong malalim na pag-aalala ang boses ng lalaking nakatingin ng diretso sa kanya. Dylan, mahina niyang sambit. Gusto niyang kumalas ngunit sa halip na hayaan siya ni Dylan, lalo lamang humigpit ang mga pisig ng binata. Bitawan mo nga ako. Bakit ka ba nandito? Asik ni Bambi pilit na kumakawala. Kung hindi ako dumating dito sa sakto na oras, baka nasagasaan ka na. Seryosong sagot ni Dylan. Napabuntong hininga si Bambi sa gitna ng lamig. Oo na, salamat na. Pwede ba bitawan mo na ako? Ngunit hindi pa rin siya binitawan ni Dylan. Sa halip sa isang mabilis na iklap, mas lumapit pa ito at bago pa man makapagsalita o makapag-isip si Bambi, bigla na lamang siya nitong hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Bambi. Ilang segundong nawalan siya ng kakayahang kumilos sa labis na pagabigla. Nang mahimasmasan siya sa ginawa nito, buong lakas at galit niyang itinulak si Dylan palayo. Dylan, ano ba nama? Naputol ang sasabihin niya. Hindi dahil sa binata, kundi dahil sa taong nakatayo ilang metro lamang ang layo mula sa kanila. Tahimik na pinapanood ang bawat galaw nila. Basang-basa rin ito sa ulan. Ang mga damit ay dumidikit sa katawan. Ang mga mata ay tahimik na nakatanaw. Hindi mabasa ni Bambi ang eksaktong ekspresyon sa mukha nito sa gitna ng ulan. Ngunit sapat na ang mabigat at matalim na titig na iyon upang biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Lance,